Guys, binili ko yung iPhone 17 Pro. I-share ko sa iyo kung bakit ko siya binili at bakit kailangan mo siyang bilhin. Totoo nga ba yung mga kumakalat na balita tungkol dito? Tara, pag-usapan natin yan. What's up guys? Ako nga pala si Pinods. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga latest na video ko. Hindi ako tech vlogger. Hindi rin ako yung mga tipo ng nagre-review ng mga cellphone or gadgets. Pero, andito ako para i-explain sa inyo bakit ko binili yung pinaka-latest na iPhone 17 Pro. Para saan ba siya? Ano bang tulong niya sa akin? At kung ikaw yung tipo ng nanonood ka nito, kasi gusto mo malaman kung kailangan mo rin ba siyang bilhin, andito ako para matulungan ka sa pag-decision mo. Tara, simulan na natin sa unang reason. Ngayon, bago ko siya i-explain, papakita ko muna sa inyo yung bago kong cellphone. Ayan, ayan siya guys. Ganda niya, diba? Kulay orange. Binili ko yung orange kasi parang ang dami kong naiisip na case para sa kanya. Like, Naruto theme. Pwede ka maglagay ng ganong case. Clear siya pero may pagka-Naruto, diba? Bago natin pag-usapan kung bakit ko ito binili yung cellphone, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga kumakalat na chismis dito at bakit ang daming nagsasabi na wag daw bilhin tong cellphone na to. Bago ko ito binili, mga 1 buwan, 2 buwan ko rin siyang pinag-isipan. Ang dami ng kumalat ng balita na ang dali daw niyang ma-damage, ang dali daw niyang magkaroon ng mga cracks dito sa gilid, ang dali daw magasgasan. Nakita niyo naman siguro yung video na inaano nila ng blade dito sa gilid, di ba? Ang dali daw ma-damage. Yung mga tech vlogger na yan, intentionally nilang ginagawa yan. Lahat ng nireview nilang cellphone, nagkaka-damage kapag ginaganon mo ng blade. Nagkaka-damage yan kapag kung ano-anong gagawin mo dyan. Bibili mo yung cellphone hindi para i-damage. Bakit mo yun iintindihin? Meron magsasabi sa akin na, andun sa may mga pilihan ng cellphone, meron daw siya kagad mga scratch. Totoo yan guys. Hindi ko tinitina yun kasi nakita ko mismo. Papunta ko dun sa may isang store dito sa Dubai, which is yung Sharaf DG. Nakita ko especially yung blue. Kitang-kita ko yung scratches dito. Pero isipin nyo guys, isipin nyo ng mabuti. Bibili ka ng ganito kamahal na cellphone. Papayag ka ba na magkaroon siya ng gasgas? Di ba hindi? May solusyon, guys. Sinasabi lang nila yon na ang galing magasgas, which is true. Which is true din sa ibang mga cellphone, sa lahat ng cellphone actually. Ngayon, ang solusyon niya, case. Bumili ka ng case. Ilagay mo sa cellphone mo. Huwag mong tanggalin, hindi siya magagasgas, di ba? Problem solved. Ngayon sasabihin niyo sa akin, mga ano yung itsura ng cellphone. Guys, sino ang bumibili ng cellphone na walang case? Lalo na ganito kamahal na cellphone, bibili ka walang case. Seryoso ka? Tapos sasabihin mo madaling magasgas kasi walang case. Hindi ko maintindihan kung anong logic nun. Mas madadamage talaga yung kung hindi mo bibili ng case. So, bili mo siya, dahil pwede mo siyang bilhin ng case. Hindi magagasgas kahit ilang taon, walang mangyayaring damage. Napakasimple. Yung iba kasi, yung mga video, yung mga vlogger na yan, kaya nila ginagawa yung video na yun para magkaroon sila ng topic, magkaroon sila ng pag-uusapan. Totoo naman yung pinag-uusapan nila, hindi ko sinasabing fake news yun. Pero, technically speaking, sa isang normal user na kagaya ninyo na nanonood sa akin, parang pagiging problema ko ba talaga yan pag ginamit ko siya? Diba? Hindi nyo naman magiging problema yun, diba? So, bakit nyo siya masyadong iniintindi na pag binili ko yan, nandali ma-damage, magkakasira kagad. Guys, bago nyo pabili yung cellphone or pag for delivery pa lang, bilhin nyo na kagad ng case. Okay, so na-clear up na natin yung issue na kumakalat tungkol doon. Pag-usapan na natin ang 3 reason ko kung bakit ko siya talaga binili, personally. So baka makatulong din siya sa inyo para makapag-decide at sana maging magandang decision din yon para sa inyo. Which is para sa akin, sobrang sulit ng decision. Unang reason kung bakit ko siya binili is upgrade. So, right now, ang phone ko po guys is iPhone 14 Pro Max. So, 14 Pro Max, ito ay 17 Pro. Ngayon, nagtataka kayo, bakit mo binili yung Pro lang? Meron ako reason yan. Unahin natin to pag-usapan bago yung iba kong reason. Kaya ako binili yung Pro kasi ako yung tipo ng tao na bago matulog, nagsi-cellphone. Guilty ka, no? Ganun ka rin, di ba? So, nakahiga ka sa cellphone, nakatulog, mahuhulog sa mukha mo yung cellphone, diba? Sobrang bigat ng iPhone 14 Pro Max ko. Sabihin na natin, sorry, ganun talaga ako eh. Minsan nahuhulog sa dibdib ko. Sobrang bigat, ang sakit parang bakal o bato na nalaglag. Ang sakit-sakit. Tsaka, hindi lang yun. Kapag gamit mo siya for everyday use, yung Pro Max, sobrang bigat, like bit-bit mo. Siyempre, magpe-flex ka, diba? May mga tao sa labas. May bag naman sila, pero di ko alam ba't naglalakad sila hawak-hawak yung phone. Pag Pro Max yung hawak mo, nako, ang bigat yan. Para kang nag-weights yan. Ganyan, mamamalayan mo na lang. Laki na ng biceps mo dito. Kaya ako binili itong mas maliit na cellphone kasi mas magaan,
hindi mahirap dalhin, tapos ang daling hawakan, like, kaya ko siyang ganyanin. Walang problema. Walang kahirap-hirap. Ang daling ibulsa, walang problema. Solve ang aking problema. Personal na problema ko yon. So kung ganun din ang problema mo sa iyong cellphone ngayon, napakalaki, like, ang bigat-bigat, lalo na kung naka-iPhone ka rin, lalo na yung Pro Max, yun na yung magiging reason mo kung bakit mo siya bibilhin, yung Pro. Pero kung gusto mo pa rin ng Pro Max, gusto mo pa rin nababagsakan sa mukha, gusto mo pa rin magdala ng cellphone na napakabigat habang dala mo, nagpe-flex ka sa labas, wala ding mali yun. Pero para sa akin, yun yung solusyon ko. Okay? So like nung sinabi ko kanina, upgrade ang reason kung bakit ko siya binili. Paano upgrade? Una kasi, battery life. Yung battery life ng luma kong cellphone, okay pa naman siya. Like, 8 o'clock in the morning, papasok ko sa trabaho, uuwi ako ng 5 o'clock in the afternoon, meron pa akong matitira siguro mga 50% to 40%. And then hanggang maggabi, bago patulog, magkakaroon ako ng mga tirang 20 to 30%, depende kung paano mo siya ginagamit. So, parang once a day, nag-charge ako. Then pagkagising ko, ganun normal din yung cycle. Ngayon, napansin ko kasi recently sa cellphone ko, meron na lang siyang 78% battery life. Kasi for your information, nabugbog po siya sa kakalaro ng Mobile Legends. Medyo bumilis na rin yung pag-lowbat niya. So sabihin na natin bago ako matulog, malulubat na siya like 20% or less. Kailangan ko na siyang charge. Mapipilitan ako matulog. Pangalawang reason, ako kasi yung tipo ng tao na mahilig mag-take ng picture, nag-video ako. Meron din akong TikTok guys, meron din akong Instagram, meron din akong YouTube account like ito. Kaya nga nandito kasi nasa YouTube account ka. And all I can see, yung upgrade niya sa camera is napakaganda talaga. Lalo na itong feature na to, ipapakita ko sa inyo itong feature na to. Hindi ko na i-elaborate yung mga feature sa inyo kasi marami naman mga tech vlogger dyan. Hindi naman ako tech vlogger. Nagpapaliwanag lang ako bakit kailangan mong i-upgrade, bakit ko siya i-upgrade. Pero ito, gusto kong ipakita sa inyo. So ito yung camera. Selfie tayo. Ayan. Ngayon, ang maganda sa kanya guys, pwede ako mag-video kasi normally, ang daling mag-video sa labas, pag nasa labas ka, daling mag-video na nakaganyan. Yung nakatayo yung cellphone instead na nakahiga. Di ba? Ang hirap nun, di ba? Yung nasa labas ka, tapos nakahiga yung cellphone, nag-video ka. Ngayon ito, kahit nakatayo yung cellphone mo, pwede mo siyang i-video nang nakahiga na hindi na babawasan yung quality ng camera. Take note, front camera to. Hindi siya back camera. Sobrang linaw pa rin niya guys. Nakahiga. Babalik ko ha. O yan. Kita niyo naman siguro. Babalik ko. So pwede siyang nakahiga nang hindi ka nagkakaroon ng problema. Pangalawa, meron siyang video picture na dual capture. So sa dual capture, ayan, tingnan nyo. Nakikita yung front, tsaka yung back camera. Ito yung back camera, ito yung front camera. Pwede ka mag-video like vlogger na may front cam ka, ayan. Meron ka ring back cam, pinapakita mo kung mga kapaligiran. Ayan, no? At napakalinaw ng quality niya guys. Sobrang linaw ng quality niya na parang hindi siya problema eh. Usually, alam ko, meron din yung mga Android phone ng ganitong feature. Pero, kailan ka ba nakakita ng Android phone na may video na ganito? Sa TikTok, sa Instagram, may nakita ka na ba? Hindi ko nasasagutin yung tanong. So, sa tingin ko, nakapagbigay na ako sa inyo ng mga ilang reason. Pero ito talaga yung pinaka-rason ko kung bakit ko siya binili. Ngayon guys, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Pero sa akin kasi, kaya ko siya binili kasi reward ko siya sa sarili ko. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag nabibili ko yung mga bagay na gusto ko, mas lalo akong nagsisipag sa trabaho, sa ginagawa ko sa buhay ko, kung paano ako kumikita. So dahil dito, parang yung mentality ko, yung the way ako mag-isip, na-i-improve yun. Para sa akin, depende sa'yo kung paano mo siya titingnan yung bagay na binili mo. Kung sa tingin mo, pag binili mo siya, may stress ka dahil sa monthly na bayarin or halimbawa sa malaking amount na babayaran mo, huwag mo siyang bibiliin. Pero kung bibiliin mo siya as a reward sa sarili mo, sa iyong achievement sa trabaho, kailangan mo siyang bilhin. Kasi ito yung araw-araw na makikita mo. Sasabihin niyo sa akin, hindi naman kailangan, okay pa naman yung luma kong cellphone. Okay pa naman ako dito. Walang mali doon guys. Pero isipin nyo naman guys, lumang cellphone, nagtsatsaga ka ng lumang cellphone. Dati kasi hindi ako yung tipo ng maluwal na tao. Wala akong binibiling kahit ano. Kung ano lang yung meron ako, yun na yun. Pero napapansin ko, wala akong parang naiipon. Wala naman akong napapalaw. Mamamalayan ko na lang, saan napunta yung pera ko? Ano nangyari? Kakalculate. Ano nangyari? Hindi ko alam. Pero ngayon, kapag meron ka na biling ganito, like, isipin mo, naubusan ako ng pera. Pero, alam mo bakit? Kasi nakita mo, meron ka nabili. Ni-reward mo yung sarili mo. Hinanda mo yung sarili mo mentally na alam mo, gagastos ka dito kasi para sa sarili mo. So, kung yun yung reason mo bakit gusto mo siyang bilhin, naisip mo na yung factor financially,
sa tingin mo naman kaya mo, well, technically, pwede mo namang hintayin ng panahon na magmura yung presyo niya. Okay lang yun. Pero, alam mo yung tipong nakabili ka ng latest, nakabili ka ng gustong-gusto mong bagay, why not hindi mo gawin? Kasi, reward mo nga sa sarili mo. Hindi naman dahil nakikisabay ka sa uso, hindi naman dahil nakikihype ka. Sinasabi ng iba, nakikihype. Yung mga mapapera yun, guys, yung mga sumasabay sa hype ng mga tao na bumibili ng latest na cellphone, para sa hype talaga yun. Kasi may pera sila. Wala tayong magagawa doon. Pera nila yun. Pero kung ikaw yung tao na sakto lang yung kinikita, kagaya ko, sakto lang din ang kinikita ko. Kaya gusto ko i-reward yung sarili ko. Walang masama doon, guys. Bilhin nyo yung gusto nyo. Kung hindi mo type yung iPhone 17 Pro, bumili ka na ibang cellphone. Walang problema doon. Hindi ko siya sinasabi specifically na 17 Pro yung bilhin nyo. Yun yung reason ko kung bakit ko binili siya. Kasi gusto ko talaga siya. Reward ko siya sa sarili ko. So kung ganun din kayo, bakit hindi, di ba? So bilhin nyo na siya. Warning nga pala guys, bago natin tapusin ang video, kung sa tingin nyo nakapag-decide na kayo na bilhin siya, intindihin nyo muna yung factor nyo financially. Ano bang technique ko? Kung sa tingin mo kaya mo siyang bilhin ng 2 beses, afford mo siya. Pero kung hindi mo siya kayang bilhin ng 2 beses, huwag mo siyang bibilihin, pag-isipan mo na maigi, pag-ipunan mo. Walang masama rin mag-installment, pero take note, kung mag-installment ka, yung monthly na babayaran mo, isipin mo, kaya ko ba siyang bayaran ng twice? Meron ba akong natitirang savings? Meron ba akong emergency fund? Pag lahat yun, wala kang problema, bilhin mo yung cellphone. At yun nga, pangatlong reason financially, kung sa tingin mo makakatulong to sa'yo financially para kumita ng mas maraming pera, magkaroon ka ng mas maraming income, bilhin mo siya. Okay? Kasi makakatulong nga sa'yo. Bakit naman hindi? Bakit ka magtsatsaga ng luma? Kung pwede ka naman kumita ng pera ng mas marami, gamit ng bago. Diba? Kahit saan namang bagay. Ano ba? Videographer ka. Mas magandang camera, mas magandang quality. Sa lahat ng bagay. Hindi lang yun. So yun guys, sana may natutunan kayo sa mga walang kwentang pinagsasabi ko. In-explain ko lang kung ano yung personal reason ko bakit ko binili tong phone. And sana nakatulong sa inyo para mag-decide. Take note, hindi ako tech vlogger, pero sana yung mga sinabi kong input ay makatulong sa inyo mag-decide. Kung yun na nga, huwag niyo kalimutang i-hit ang subscribe button, i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest na video ko. Comment nyo na rin kung anong mga susunod na gusto nyo i-review kong bagay. Kahit anong bagay yan, basta yung kaya ko. Like laruan, like relo, or anything. Pagkain, lugar dito sa Dubai. Pa-review nyo sa akin, pag-usapan natin. So hanggang sa muling pagkikita, paalam.